Isa sa mga paborito kong ginagawa noong simula ng pandemic ay manood ng bike vlogs. Bilang isang taong walang kakilala gano'n sa cycling community that time, ang dami kong natutunan sa mga vloggers. Isa sa mga nakahiligan ko ay yung mga vlogs na chill lang, hindi intimidating, pero nagbibigay ng informative content at parang after watching, ilulook forward kong mag-ride. Kasama ko ngayon ang isa sa mga kilalang bike vlogger sa Pilipinas at very interesting malaman yung behind the scenes ng content creation niya. This is Lester Baviera and you are listening to Tambike Session, an Anima podcast. Kasama ko ngayon si Jer Victor, isa sa mga paborito kong bike vloggers. Sobrang down to earth at ang gaganda ng mga content. As of this recording, meron na siyang 241,000 subscribers sa YouTube at continuously growing ang kanyang presence in the cycling community. Let's all welcome Jer Victor. Hi Jer, welcome to Tambike Session. Good day everyone sa lahat na nakikinig. Yan, maraming salamat Jer. Sobrang idol ko to si Jer. Pinapanood ko to. Wow. Nagsisimula pa lang talaga ako mag-bike. So Jer, kamusta ka naman? How are you? Okay naman. Very busy lately as in. Pero yeah, pagdating sa podcast ni Lester, ni First Bike Ride talaga, I will definitely find time. Salamat. Kakatapos mo lang sa sa bike demo. Parang very busy ka Yeah. doon. You were hosting. Sobrang abala. Yeah. Gusto ko nga sanang isa-isahin yung mga booth doon, kaya lang Daming ganap. di posible kahit 3 araw, daming ganap. Yes. Oo, dami. Very, very busy siya. Ako 3 days din akong nandun sa bike demo. Tapos si Jer lagi siyang parang kung saan-saan siya napupunta. Tapos minsan madalas sa stage siya, nag-host siya, ganyan. So, ang pag-uusapan natin ngayon dito sa episode na to is about bike vlogs, bike vlogging, and yung proseso mo sa paggawa ng content. So, Jer, kwento mo naman, parang why did you decide to vlog? How did it start from the very first upload to where you are now? Grabe, 241,000 subscribers. Ang dami nun. Yes, it was actually a surprise kasi kaya naman ako nag-put out ng content online para sa personal lang talaga, repository ng mga experiences ko. Initially, ang ginagawa ko vlogs, parang yung firstbikeride.com. So nagkaroon ako dati yung bulktracker.com. Text lang, written. Written. Tapos, ang content ko nun is outdoors. Mountaineering, yung pupunta sa beach. And parang personal ko lang na yung collection ko. Tapos merong mga konting information na yung mga itineraries, how it felt like, and kung paano pumunta doon. Yun, yung mga ganong klaseng mga info. And then, eventually, nag-bike na din. So, sinama ko na rin sa website. Tapos, ang napapansin ko, pag gumagawa ko ng videos, initially sa Instagram muna, para mas may audience dito. Tapos, mas mataas yung following sa bike. So, sige, try nga natin. Mag-transition tayo into videos. So, doon na nagsimula lahat. After Instagram, eventually, nag-YouTube na rin. And surprisingly, pumutok siya. Anong year yun? Anong year ka nag-vlog and then anong year ka nag-go into video? Unang entry ko mga 2016. Tapos nag-video ko mga 2017. After 1 year. After a Wow, year. hindi pa ganun kauso yung vlogging during that time, I would imagine. Parang konti pa lang yung mga content creators sa YouTube no? Tama? Yun yung panahon na parang iisipin mo pa muna kung mag-i-English ba ako, magtatagalog. Yung mga ganun pa. May ganun. May ganun moments eh. So, Jer, mahilig ka talagang gumawa ng content ever since? Mahilig ka talagang... Ano yung background mo? Parang bakit ka naging into documenting your adventures? I mean, having a website, hindi siya ganun ka-common din, di ba? Mm-hmm. Ano lang talaga gusto ko siyang ma-preserve. Hindi lang sa public pero personal din. Pag magkakaanak ako in the future, makikita na, uy, si Dado, pumunta siya sa ganitong lugar. Yung ganong feeling na meron kang legacy, meron kang something na ipapass down sa parang time capsule para sa akin. Yun yung personal side. And then sa in public, eventually naging parang advocacy ko na, naging parang vocation ko na ito yung may ambag ko dito sa industriya na to. Sa cycling industry. Yes. Correct.
Ano yung unang-unang content mo na video? Natatandaan mo ba yun? Ano ba? Ang dami. Yung iba naka-private kasi hindi ko siya nagustuhan. Di ka nagki-cringe ka? Nag-cringe ako hanggang ngayon pag na-imagine ko. Parang, bakit? Ba't ganito? Pero yung naka-public ngayon na nalala ko yung sa Angono. Yung Mm, naka-public ngayon. Tapos pumunta ako sa Angono. Tapos yung petroglyphs. Kasi yung pinakamalapit sa amin na mm. out of Metro Manila. Pero madaling puntahan. Kasi nasa ano ka, taga-south ka, no? Taga South. Yes. Ano lang ako Oo. Paranaque. So, ang access ko ron C6. Isang diretso Mm. lang. So, parang nakita mo na may audience sa parang bike vlogging na ba tawag nun during the time 2018? Vlogging 2018. Yes, kasi pinapanood ko nun dati, vlog na rin tayo, sina Wildaso Beach. Yun. Yan, Pero may pati kakilala ka na overseas. sa bike community no na nagva-vlog or wala? Sinubukan mo lang talaga? Meron, pero hindi sila masyado nagva-vlog. Ang pinakauna ko nakilala sa vlogging si Andy Ahon, si Ian. Yeah. Nagkilala Halos kami sa sabay Philbike kayo? Expo. Mas nauna siya sa akin. Ayun. Okay. Mm. Tapos, karamihan ng mga content mo, para sa ating mga listeners na hindi ganong familiar sa yung body of work, anong karamihan ng ina-upload mo? Anong klase ng cycling? Anong klase ng content? Yung sa akin may pagka-generalist eh. May bike checks, so yung specifications ng bike, meron yung mga top 10, top 5 list, pwedeng pagdating sa budget or pagdating sa mga cycling destinations. Meron din ako yung dinodocument ko lang yung ride ko, ipunta ako dito sa Pililla, kunwari, tapos magvo-vlog ako. Tapos meron din yung mga reviews. Yan, so magpo-provide ng item or pag may binili kong gamit, ipapakita ko yung pros and cons, etc. So halo-halo siya. Whenever I talk with other cyclists, tapos parang napapag-usapan namin yung bike reviews. Laging madalas na may mention talaga, panoorin mo yung vlog ni Jer Victor, ganyan. Magaling siya mag-review, ganyan. So, naalala ko noon nung nagsisimula ako yan, mga pinapanood ko, mga bike reviews. Kasi parang, di ba, parang habang, pag baguhan ka pa sa cycling, parang gusto mo, namimili ka kung anong gusto mong frame, anong gusto mong bike, ganyan. Tapos parang highly recommended talaga yung mga vlogs mo. So, Nice, thank you so much. kaya nakakatuwa talaga na kasama natin ngayon si Jer eh. Pero okay, Jer, nung nagsisimula ka ng mag-vlog, ayan, may ano ka ba? May background ka ba ng production? Yes, communication arts yung tinapos ko. So I have a background in TV production, radio, print, advertising, marketing. Halos lahat, yung course namin dati, kinuha halos lahat ng classes na yun eh. Bukod pa dun sa sa specialty courses na kunwari journalism lang. Sa amin yung talagang lahat. Pero nung nagsimula ka ng vlog, Jer, ikaw lang mag-isa yan? Or meron ka bang team at the beginning? Or lahat Wala ako yan lang. ikaw? Ikaw Yun yung naging lang? challenge. Sobrang challenging kasi full-time job tapos gusto ko maging consistent. Kaya ang Oh, hirap. yeah. Consistent, ano talaga, no? Importante. Well, we'll talk about consistency later. Pero, ano Nice. yan? Ikaw shoot, ikaw edit, ikaw upload, ikaw manage ng comments, ikaw marketing, ganyan. Lahat. As in lahat. Grabe, since day one. Wow, grabe. The dedication para dun sa pagva-vlog. Nung nag-decide ka na, okay, I'm gonna go into vlogging, ano yung mga prepare mong equipment? Cellphone lang ba yan nagsimula? Bumili ka ba ng GoPro, microphone, etc.? Hindi yung challenge kasi mahihayin akong tao. O So, ang ginawa talaga? ko, Talaga ba? Talaga ba? surprisingly, mahihayin ako. Siguro dati, pero ngayon, nasanay na ako dito sa kung ano yung ginagawa. Kaya medyo na ano na ako. Kumbaga, Confident at ka na. ease na ako, Yeah. confident na. Well, Next, part of being an content creator, kailangan mo talagang, hey, you're out there. Kaya, yeah, pag mahiya ka, what's the point, di ba? yeah, yeah, correct. Yeah, and, yun nga, nagsimula ako sa cellphone. Cellphone, tapos nag-edit Anong ako sa phone phone to? din. Anong phone yan? That iPhone, time ganyan? was iPhone SE. Liit lang. Sobrang iPhone compact, vlogger. nakakatuwa. Kasi ano siya liit lang. Kaya pag nagbabike, ang dali. Kasi pag umakit na bundok, ang dali niya. Tapos hindi pa ako nagsasalita nun kasi ngayon nahihiya pa ako. So ang gagawin ko, i-video ko lang yung parang ginagawa sa mga reels natin ngayon. I really enjoy reels kasi ang bilis ng editing. Tapos pangiti-ngiti lang ako. Hindi pa ako nagsasalita. Kasi hindi ko pa kayang humarap, hindi ko pa kaya hiharap yung boses ko. Action camera naman, nakamount yung GoPro Hero 4 Silver. Noong time na yon.
Tapos minimix-mix mo lang. Tapos ang editing mo sa cellphone lang. Mm. Yung sa Hero, parang backup lang siya. Pag kunwari nalobat na yung cellphone, at least may extra ako. Grabe, galing. Tapos, kailan ka nag-decide na, okay, it's time for me to reveal my voice? Kailan nga ba? Nasa 2018 din eh, pero hindi pa ako nagsalita masyado sa camera. Nag-voice over ako. Yun muna. Hanggang sa nag-evolve na yung Oo, content hanggang mo. sa ako rin nagsasalita in public, which was a challenge for me. Hanggang ngayon naman, meron pa rin, kunwari, pupuntahan Divisoria o kaya Quiapo. Parang awkward pa rin eh. Pero mas sanay na kumpara dati. Tama, tama. O yan, to our listeners here na gustong magsimula, it doesn't have to be fancy. Hindi naman kailangan big time equipment kaagad. Yung si Jer sa cellphone lang siya na nagsimula, tapos doon lang din siya nag-edit. Pero ngayon, ano yung editing na software na ginagamit mo? Or may editor ka na ba? Wala pa rin, ako pa rin. Wow, ikaw pa din. Ang lupit. Nag-edit na ako sa laptop. Yan. Final Mm. Cut yung pang-edit ko. Okay, fast forward from 2018 to 2023. Buti kaya mo pa. Alam mo yun? Kaya mo bang gawin na mag-isa? I've known other vloggers, meron na silang editors, meron na silang, minsan nga may team na sila eh. Pero ikaw, bakit, is that by choice? Gusto mo ikaw pa rin talaga may full control, ganon? By choice, at saka practical kasi mas tipid para sa akin. I would rather spend my money somewhere else and mas kontrolado ko kasi yung creative output. I see. Buti, Jer, ito, I don't know, I think many people experience this, especially sa mga, sa creative industry. Buti hindi ka na ba-burn out? Or was there a point na parang naisip mo na parang, ayoko na, burn out na ako, parang pahinga muna? Honestly nangyayari yan. Burnout is real no matter how passionate you are. Nangyayari yan. Tao rin tayo napapagod. Pero ang laban ko lang talaga dito is consistency and discipline. Kasi pag sabing discipline, you don't have to like what you're doing eh. Kailangan mag-continue ka lang eh. And yun naging bala ko. Kasi pag hindi ako tinamaan ng sipag, yari na. Pwedeng maputol, masira yung momentum, Yeah, correct. magtuloy-tuloy. Tama. So I have to hold on. Pag nagsimula kang mag-pause, parang, ay, okay lang, sige, bukas okay lang din. Tapos parang, Yeah. next week, ay, sige, okay Patong-patong lang. na. Nagawa ko na rin yan na nagpahinga ko ng isang araw. Tama, tama. Ano yung consistent para sa'yo? Weekly, daily, every other day? Nagawa ko for 5 years na once every 3 to 4 days. So mga twice a week. Wow. Grabe. Alam mo, Jer, sobrang bilib ako sa inyo eh. Kasi, yung paggawa ng video, ng bike, well, hindi naman all the time, pero it also requires yung shooting itself. Yung pag-shoot mo Mhm. mismo ng video, sobrang nagtatakaw siya ng oras. Unlike yung mga other content creators na parang pwede silang mag-shoot sa studio, which is nasa bahay lang Mm. nila. Mm. Yung bike, kailangan mong lumayo eh. Parang one whole day of filming, half day of filming. Tapos, ano mo yun, may physical exhaustion na kasama. Buti Totoo. kaya, Totoo. men, kaya. Nakasanayan lang din. Pero pag kunwari, may mga times na gusto ko mag-ensayo lang or mag-bike lang, talagang masa-sacrifice yung pagbablog, which is okay for me. Para sa akin kasi, ang pagbabike, stress reliever yan eh. I'm passionate about documenting my rides, pero mas marami akong ride na hindi nagbablog. Talaga? Wow. So, Oo. may ano talaga, no? Bike, bike, bike talaga. Yes, bike, bike, bike. Tapos, i-vlog ko lang usually pag first time. First time ko pumunta sa lugar na yon or first time ko nakasama yung mga tao sa lugar na yon. Yun lang. Yun nga, kasi I was about to ask, parang, what makes you decide which is parang vloggable, which is Mm. parang not vloggable. Yes, there are factors. Pero pag lumalabas ka, lagi kang may dalang equipment. Uy, wala. Talagang Kailangan pag sa bahay planado. pa lang, nakapag-decide na ako. Ay, hindi ako mag-vlog. Ride lang ako ngayon. Gusto ko lang Oh, magpalamig. that's nice. Galing, galing, galing. Parang, okay, basta naka-decide ako na hindi ako mag-vlog today. Bahala, enjoyin ko lang yung ride ko. Okay. Speaking of your uploads, speaking of your videos, ano yung favorite? Meron ka bang favorite upload ever? Actually, madami. Pero, ang lumabas sa isip ko ngayon, as in, off the top, yung Manila to Pagudpod. Kasi sobrang epic nun para sa What? akin. Ilang araw mo, yan, binike?
Mga 4 and a half, tama ba? 4 and a half tayo doon. Kasama ko nga pala ngayon si Nico, yung kasama ko sa Pagod Pod. Nandito ako sa bahay nila ngayon. Ayan, hello. Shout out sa'yo, Nico, Nico. shoutout kay CJ Victor too. Kalbo din siya. Ayan, na-meet ko na yan. Yes, di ba nagsama tayo sa Oo. Pioneer? Yes, Pioneer ba yun? oo. Yeah. Greenfield, sa Greenfield. Yeah. Yes, kasama sila Yun. Valerie Rides. Sina Valoride, sa sila Darlings. Yes, Mm-mm. shoutout sa kanila. Yes, so anong nangyari? Para 4.5. 4 and a half fresh from an injury. Tapos nag-long ride kagad. Sabi ko sa sarili ko, kaya na ng katawan ko. Sige, subukan natin. May kasama naman. Took us about 4 and a half days. Kasama na yung pasyal doon. Nakakalaspag. As in, nakakalaspag. Ilang video siya? Isang video mo lang yung ginawa. Ilang oras yung video? 3 oras. Mga 15 to 18 minutes per video. Hinati-hati mo. 3 parts. Kasi sobrang haba eh. And baka ang hirap panoorin pag sobrang haba kasi kalahating oras or 2 oras. Baka mabore yung audience. Yeah. Pero depende kasi may ibang vloggers kaya nilang i-handle yung ganun eh. May treatment sila na they can upload 1.5 hours pero nahook pa rin yung audience kaya sobrang mangha ako sa mga ganun. Ang galing. Yeah, oo nga eh. At saka, in fairness dun sa audience, parang nanood ka ng pelikula, no? Parang nakayanan Parang nila. movie. Oo. Sa akin naman preference ko lang naman yung multi-parts. Eto, Jer. Ako, nasa production din ako. So, 4.5 days yon. And I'm pretty sure, yung memory mo, ano yung memory ng camera mo, ano yung nag-ride ka mula Manila to Pagudpud? May dala kang laptop, may dala kang hard drive, or... Wala. Nag-edit na ako pauwi. Ang ginawa ko, GoPro Hero 4 Silver, cellphone, at saka yung ano ko yung Sony ko nun, that time, yung A6300, nasa bag. Tapos, lahat yon nagkasya sa memory card? Nagkasya. Meron akong, What? ang mas worried ako sa battery. Sabi ko, ay, nag-worry ako sa micro SD, ginawa ko pitik-pitik lang. Sige, pitik-pitik lang tayo, wag masyado babad. Para Okay, mas tipid, gets. mas madali i-edit. Planado. Plinano mo. Planada. Wow. Battery walang problema, may charger naman. Yun talaga yung susi sa content creation, no? Kailangan planado. Well, may mga bagay din naman na hindi planado na ang ganda ng resulta. Pero it's better if you come prepared every shoot. So, yun yung isa sa mga favorite mo, Manila to Pagudpod. Kailan mo ginawa Pagudpod. yan? Pre-pandemic? December 2018. Yeah, pre-pandemic. And then, Pre-pandemic siya. kung meron tayong favorite, meron ka bang least favorite? I don't know. Least favorite. Hindi ko Ang hirap alam na kung sagutin meron. nun. Yeah. I don't know if this is too blunt or too honest. I don't know. Pero sige. Pag kunwari may mga products na parang ginagawa ko lang just for the sake of endorsing it. I'm the one who's not really, hindi pa sa hindi interested, pero mas gusto ko kasi ng wala para mas may creative freedom ako. I'm happy with the brands. I'm happy na nagpo-provide sila sa akin. Pero pag puro ganun, it feels like work para sa akin. So dapat may balance. May balance pa rin. And I'm not the one who is approaching brands or any any names. Kaya I let them come to me na lang. Mas padali. Actually, pag napapanood ko nga yung mga yung mga branded content mo, parang very siya eh. Parang it's very raw at the same time parang okay, hindi siya kontrolado, parang hindi siya mukhang sell out. So kaya parang tuwan-tuwa ako, hindi nakakaumay as a viewer, parang galing. Pero Jer, ito, yung speaking of favorite, least favorite, meron ka bang ano yung unang video mo na parang naging hit for you? Parang ay, wow, pumatok na tong video na to or parang nag-viral video gano'n. Meron ka bang gano'n? Nag-viral. May ilan-ilan. Depende sa taon eh. Bawat taon may isa. Yung Manila to Pagod po, that's one. And then yung Manila to Baler. Yun. Pumutok din yung video na yun. 2019. Tapos yung How to Spot Fake this brand. Yeah. Maganda nga yan. Kasi sa content creation usually, especially since some of our listener would really want to go into, vlogging, and yung goal talaga nila is makakuha ng audience, makakuha ng taong manunood ng content nila. Ang napansin ko dyan, kailangan mo lang ng isang video na parang papatok para kumalat yung pangalan mo, kumalat yung video mo. And for you, it was the Pagod Pod, tama ba? Yes. The Manila to Pagod Pod. Oh, very, very
Very interesting. Pero ano pa rin sabi ko sa sarili ko noon, yeah, it's a hit pero hindi natin alam kung hanggang kailan to. Kaya I would still bet on consistency para sa akin. It's one thing to be viral, that's good. It's fine. Sobrang healthy yan para sa channel mo. Pero iba pa rin talaga yung magko-continue ka dun sa kung ano yung gusto mo i-contribute. Yung sa value na gusto mo i-impart sa mga tao. Tama, And tama. yeah, tuloy-tuloy. Yeah. How about memorable? Yun din, pagod pa din. Or, alam mo yun? Well, it's, ano na yun, kasama na yun, yung pagod pod. Memorable, ang dami eh. Lalo na yung mga first time. And surprisingly, mas nakakatuwa para sa akin kasi para 70 o 80% ng mga rides ko na video, joiner lang ako. Hindi ako nagpaplano. Parang, Jer, may ride kami. Sama ka. O sige, sama ako. Yun na yun. O yung saya, nag-organize ako recently ng bike ride to, sa bike ride with Uniqlo. Tapos kasama si Jer, kasama Saya dun. namin. Ang saya. Sobrang Oo. saya. Surprisingly so, kasi di ba, Marikina, it's just there. Madali lang Oo. puntahan. Nadadaanan nga natin yung mga hinintuan natin eh. Pero I saw Marikina differently nung araw na yun. Dahil dun sa bike ride na ginawa natin. Kaya Yeah, ang sobrang ganda, thankful ganda. ako sa invite mo. I saw the vibrant side of Marikina. I saw yung cultural side Mm. and sobrang naging interested ako sa lugar. Actually, favorite ko yung Marikina dati pa eh. Kasi one of Mm. the bike-friendly cities here sa Yes, NCR. oh. Ang dami talaga nagbabike doon. Mm-mm. Correct, correct. Tsaka Jer, alam mo, tuwang-tuwa din ako kasi sabi mo nga, di ba, minsan nag-ride ka lang ng solo nung umpisa and ngayon, mga joiners, natutuwa din ako pag nakakasama mo yung mga ibang bike vloggers. Mm, Ayan, parang pag of nag-out of course. town kayo, parang tuwang-tuwa ako na nakikita na parang, uy, mga idol, ayan, nagbabike sila together. Parang kailan ka nagsimula na parang mo nalaman na parang, uy, I'm a bike vlogger, ganyan. Meron ka bang mga gano'n? May event ba na nagsama-sama kayo or Ano ba? invite-invite Kasi lang din yun? meron. Ito sobrang para sa akin big history para sa channel ko. Yung kinausap ko ni Sir Carlo, the psychologist. Mm, mm. Yeah. Tapos sabi, tara, meron akong advocacy na ginagawa, yung Higanting Padjak, yung Higantes Festival sa Antipolo. Tapos may fun ride. So, ginather nila kami ni na Anli Ahon, ni Jay Katigbak, saka ako. And yan, it's the first time na nagsama kaming apat. And doon na nagsimula. The rest is history. Pero, nung time na yon actually, yeah, nung time na yun, hindi ko pa kino-consider yung sarili ko as a vlogger, influencer. Actually, honestly, I don't like the word. Pero, ganun talaga. Yun yung tawag eh. I would like to be called a content creator maybe, or I don't know, video creator, or just Jer Victor. Yun lang talaga. Pero, yun, doon ako na-identify as a vlogger, as a content creator. Okay Yeah. na sa Well, akin. you're also a storyteller. Pero Jerry, Thank you yung so much. yung yung pagkakaroon ka ng community with the other vloggers. Ano yun? Meron ba kayong kasi usually YouTube 'yan, 'di ba? Pan sa events ba kayo naging friends or nag-interact din ba kayo together dun sa YouTube or nagko-followan kayo bigla sa Instagram, Facebook? Yeah, I follow some of the people that I consider my idols. Yan, or yung mga people I look up to. Yan, kaya kita finalo Kasi gusto ko yung mga write-up mo. Ikaw nga As yung una ko in, eh. seryoso. Ikaw nga yung idol ko Seryoso? eh. Yeah, yeah, yeah. Ikaw yung una kong Yan. pinapanood nung wala pang Ayun. first bike ride yun Hmm. Galing, galing. So parang tapos pina-follow mo lang sila tapos parang nagiging friends na lang din kayo. Tapos parang Nagiging friends. network, connect, Yes. ganun. Yung personal sa mga events na or sa mga karera or sa mga press con. Yan, pag may isang bike brand na nag-invite sa, meron kaming bago release. Tapos yan na magkakilala. Yan, oo, tama. Tapos doon kayo magka-connect. I mentioned earlier na isa kang storytelling and vlogging is a different narrative of storytelling which also involves your audience. Very malaking factor yung pagkakaroon ng audience when it comes to vlogging eh. Ah, ikaw personally, ano yung attack mo or how do you connect with your audience? As much as possible, I try to be very relatable to them. Na kung ano yung nararamdaman ko, personally, hindi ko itatago. So, I don't know, it's just a level of vulnerability na ini-expose ko sa mga tao, which I don't know if it's okay. Kasi ako na to, kunwari, malalaspag talaga ako. Hindi ko itatagong lakas-lakasan na, hindi, kaya ko pa, I'm on the vlog, kailangan batak ako, hindi. Pag ubos ako, ubos ako.
Pag malungkot ako. And pag I'm happy, I really share my happiness with the audience. And I think that really contributed sa success ng channel. Pag ako nga nanonood parang feeling ko meron akong kuya. Meron akong friend na na nagtuturo sa akin ng mga bagay-bagay. Tapos parang kasama ko lang siya minsan. Parang kasama lang kita nagra-ride, ganyan. Whenever Diba? I watch your vlogs. Pero ito, alam mo, very crucial to na marami akong nakilalang mga like influencers, content creators na they base their content based on how their audience react. And understandable naman na strategic naman 'yon kasi, Yeah, it's a good strategy. kailangan 'di ba, know your audience. Pero of course meron kang sariling boses, How do you keep your own creativity? Paano ka nagkakaroon ng creative control, na hindi mo hinahayaang masira yung narrative mo based sa kung anong dinidikta ng audience? Ako, I follow my narrative pa din. Para sa akin kasi important yun. It is me, it's my identity. And yun yung ayoko mangyari. Uh, Pwedeng malose kasi yung identity mo if you follow the clout. I haven't chased any clout ever. Kahit mababa yung engagement, okay lang sa akin. As long as I'm here, maging consistent, okay na ako doon. Um, pag, pag meron kasi mga possible viral na ginawa and hindi mo na naiisip kung maganda ba yung epekto nun sa nanonood or hindi, doon na that's when you lose yourself. And yun nga, quote unquote, kinain na ng sistema. And that's what I'm trying to avoid. At baka mawala yung identity mo. Totoo. And yung kumbaga, dignidad na rin yun na may gagawa ka ng sobrang wild, sobrang out of this world na kalokohan na, or maybe hindi na ikabubuti. Tapos, para lang, for the numbers lang, hindi na. Speaking of numbers, ito, Jera, alam ko madaming, it's, hindi naman siya sensitive topic, but it's something, uh, it's something real that's happening with people who has following sa social media. Did the numbers ever affect you before? Nagkaroon ka na ba ng time na parang, oh my God, ang baba ng number ko, ganyan. Or wala, pag-upload mo, parang let it be, bahala na si Batman. Nangyari yun. Honestly, nung simula, dumadating yung time na, di ba, merong creator studio na app. Mm. Meron, kaka-upload ko pa lang, tapos wala pa sa oras, silip na ako ng silip. Mataas ba yung views? Pag Oh ganun, my God. oh, mababa ngayon na. But last week mataas? May ganun, Yeah. nangyayari talaga, it Yeah. happens. Kasi, para sa akin kasi pinaghirapan mo. Mm. Tapos para magiging ganun yung reception, ng sakit. Yeah, totoo. Pero How did you get over that anxiety over the numbers? na-overcome ko na lang over time. Kasi yun at yun ang scenario eh. May araw na tataas, may araw na bababa, and again, we're gonna go back to consistency. Kung nandito naman tayo, I consider this a marathon, not a race. So kahit mataas or kahit mababa, doesn't matter. It's already out there. Kung makita, that's fine. Pag hindi, I'm also okay with it. As long as weekly or bi-weekly or hanggang sa years from now, nag-upload pa rin ako. And at the same time, parang importante naman talaga na happy ka as a content creator. Happy ka sa gawa mo, di ba? Very Kasi, important sa lahat. Pag hindi ka happy, ma-burnout ko lang ng konti, into ka na. Mapapagod ka na. yeah, totoo. Jer, yung vlogging, I'm pretty sure it changed your life, pero how did it change you as a person? Oh my God, isang napakalupit na character development. Nagkaroon ka ng level up. Yeah, oh yeah. Hindi ako magiging ano dito. Paano ba? Pa-humble effect. Pero sa totoo lang, ang laking tulong sa akin as a person. Dati sobrang mahihain kong tao. Kahit sa kahit sa bahay lang din eh. Pag may mga bisita, tago ako sa kwarto. Doon ako kakain, bahala kayo dyan. Sobrang aloof ako sa tao dati. Nung college, tahimik lang ako. Kahit I would rather speak on the radio and write in the publications of my college back then. Pero harap ng camera, hindi. Hindi ko kaya. Surprisingly, nandito ako napunta. Ang galing. And tapos eventually, nag-host pa ng events. Yun nga, oo nga. Nag-host ka Pati na ako ngayon ng nagugulat ako sa sarili events. ko. Parang hindi ko, kaya nung sinasabi mo na mahihain ka, parang hindi ako sure. Walang Parang nakilala maniniwala. ko siya na he's out there always doing so many things. Facing the people.
And I really owe it to the people who helped me. Kasi, yun nga eh, I can't claim that I'm self-made. Ang daming tumulong sa akin para ako saan nandito ako ngayon. And I'm really hoping and praying na may mga tao ding tutulong pa sa akin para maiangat. And syempre, of course, kung may mga taong kailangan ng tulong para maiangat, kagaya nung kung ano yung plano ko rin para sa sarili ko, I am really happy to help them. Kasi I know how it feels na cloistered ka, na hindi mo ma-push yung sarili mo out there pero may gusto kang express. And bilang tao, kailangan nating i-express yung sarili natin is sa mga contributions natin sa mundong to. At parang lagi ko nga sinasabi sa mga tao, iba talaga yung klase ng feeling kapag may taong naniniwala sa'yo at may taong naniniwala sa kung ano yung kaya mong gawin. Totoo yun. I don't need the validity of thousands. Isa, dalawa lang maniwala sa akin, okay na ako dun eh. Okay na ako dun. Oh, ganda, ganda. Oh. And at the same time, totoo din naman, parang feeling ko, well, maski ako naman with my content creation din, I think we also owe our audience yung kung ano yung meron tayo ngayon. Kasi kung wala sila, I guess, hindi rin naman tayo, alam mo yun, That is so true. hindi Kaya, tayo magiging confident sa kung ano ginagawa natin. yes, sobrang thankful ako sa lahat ng sumubaybay. Yung libo-libo na yan, kahit come and go, kahit yung mga consistent, lahat kayo. Sobrang thankful ako kasi kung hindi dahil sa inyo, yun nga, gaya ni Lester, sabi ni Lester, wala ako dito. Walang Jer Victor. Walang Lester Buberia. Walang First Bike Ride. Walang Ball Trekker. Kaya kahit sa idol pa picture, I'll definitely give them a chance. Diba? Kahit sobrang pagod na ako. Hindi ko alam kung nahalata nila. Pero go pa rin. Smile. Para sa inyo to. Itong picture na to. Para sa inyo to. During this podcast episode, parang like ko sinasabi na madaming nakikinig sa atin na gustong mag-venture into vlogging. And I'm pretty sure you've mentioned about the ups and downs of your content creation. Pero nag-enjoy ka pa rin ba until now sa pagva-vlog? Yes, na-enjoy ako. Pero I'm not gonna lie. Yung editing part talaga, it feels like work. Totoo. Nakakainis mag-edit. Sarap mag-shoot, sarap mag-bike, pero yung editing parang, oh no. Gano'ng katagal ka mag-edit, Jer? Tagal. YouTube video, mga 15, let's say 15 minutes, give or take. Abutin nyo yan, mga 6 to 8 hours. Oh my God. Depende pa sa grabe. kaartehang gusto ko. Pero pag yung mga hard cuts na gusto kong mabilisan, may take about, maybe 6 hours. Yeah. Kaya. Grabe, no? Talaga editing. Pero vlogging is definitely fun. Alam mo, trinay namin mag-vlog eh. Pero wala, hindi. Pero kayo, di ba? May channel kayo, di ba? Pero hindi na namin tinuloy. I mean, tumigil kami at some point kasi yun nga, ang hirap ng editing and then work came. Kaya nga na-inspire ako sa iyo eh. Kasi kahit merong trabaho, kahit ano, iba talaga yung consistency. And yeah, we focus on other content. Kasi medyo, yun nga, matrabaho talaga mag-bike vlog. Kasi kailangan mo talagang, you need to put yourself out there, bike, and do things na hindi lang siya parang 2 minutes, hindi lang siya 3 minutes filming, ganyan. So, It's not a one-time thing. Dedication. Yes. Dedication. And 50% of what we do is showing up. Once you show up, you already won half the battle. Yeah. Editing na lang talaga. Yun na lang. Editing. Sa editing na lang tayo. Makakatulog na lang talaga sa laptop. Pero sige, tapusin doon na to. lang talaga. Tama yan. Would you recommend vlogging to other people? Yes, actually, vlogging para sa lahat naman talaga eh. Hindi mo kailangan maging gifted. Hindi mo kailangan maging sobrang extrovert, eccentric, or kung ano man traits yung kakailanganin or in-expect ng society na nakikita nila sa media. If you have something that you're good at, you can create a content about it. Kung magaling ka karpentero or masonry or mga woodwork, create a content about it. Extra extra value na may bibigay mo sa mga tao. Kasi meron kang mga gawa. I know you're proud of it. So why not show it? Yeah, and put Plantito your personality in it. Yeah. Yeah, plantito ka, show your plants. Ano bang breed yan? Anong seeds yung kailangan? Ang daming pwedeng gawing content. So every person naman, I'm pretty sure meron something interesting in them na pwedeng i-share sa mga tao. And yun yung din yung natutunan ko na pwedeng tahimik lang yung tao pero pag nakilala mo, meron pala silang mga ginagawa na, uy, very interesting siya. Na, uy, ang galing ah. Meron palang ganon, may ganon palang collection na let's say mga coins, stamps. It may sound very mundane pero pag nakita mo, pag nilatag nila lahat,
Mapapa-research ka din eh. Tama, Nakakatuwa. tama. Very, very, yeah. Very, very interesting. And ano maganda na siyang panoorin kasi yun nga akala mo it doesn't exist pero uy meron pala tapos parang Mm. may mga mapupulot kang bits of knowledge dun sa mga ina-upload nila. So Jer, ikaw, you've been vlogging for 5 years, 6 years, tama ba? Mga Like ganong years? 17. So, almost 6 years na. Oo nga, no? 6 years. Oh, ang tagal na. What's next? Anong plano mo? Tuloy-tuloy pa ba to? Well, I mean, I would imagine from blogging, like writing your adventure, hindi mo naman siguro in-expect na parang in 6 years nag-host ka na ng mga events. Ano mo yun? Hindi Biglang, ko na-expect. oo. I am open to God's surprises. As long as ikaw mabuti sa akin at sa mga tao sa paligid ko, go. Okay ako. And yeah, Mm, what's next? More events. yan, oo, tama. Maybe something na maybe a business entity na makaka-benefit sa mga creators. We'll see. And how about bike adventure? Meron ka bang nilook forward na bike adventure or aim mo na bike adventure? Kahit at least this year. Ang dami ko ini-aim na bike adventures. Hindi ko lang ma-push ngayon kasi naging busy sa work. Yeah, totoo. Panira Pero talaga yung trabaho sa pagbabike. Joke lang. pero anyway, adventures. I want to ride my bike overseas or maybe siguro makapag-bike din sa ibang bansa kahit hindi ko bike para lang makita yung mga ruta to compare kung paano sa Metro Manila versus sa other countries, what's missing, what do they have and paano ba yung attitude nila, behavior nila on the road. So it's a may travel siya pero meron ding advocacy aspect. Yung gusto kong atake. Yung next na gusto kong gawin and hopefully matuloy. Yan. Aabangan namin yan. Ima-manifest ko, Jer, na Oh, yes. makapag-bike ka abroad. Japan, Japan, Japan. Japan, Ganyan. Japan, no? Oo, Japan. Taiwan, mga ganun. Taiwan, na-try ko na Taiwan. Sa Na-try Cambodia. mo na. Wow, Yes. okay. Na-try ko na rin sa Cambodia. Sobrang init. Ang init, sobra open lahat. Oo, Oh, gag. Sobrang walang... init talaga. As in Sa wild. Cambodia? Sa, ako sa Siem Reap. Nag-bike Siem Reap, kami. yung puro temple. Grabe, sobrang di ko kinaya. Init talaga. Pero Temple ano run yun, Houston. hindi pa ako first bike ride noon. As in turista bike, Ah, pabebe cycling lang, ganyan. that's okay. At least experience mo. It's a very one of a kind experience. Sobrang hindi natin magagawa every time. Tama. Gusto ko Pupunta lang, Cambodia para mag-bike, di ba? for the gram lang ako, ayun, naghulas si Kuya Lester. Eh, Pero Jer, alam mo, maraming salamat for accepting my invite dito sa Tambike session. Thank you for Sobrang, having me. alam mo, ang tagal, Seryoso. Thank you. to our listeners here, ang tagal ko ng gusto ma-interview si Jer sa first bike ride pa lang. Ilang beses na kami nagsaset at hindi natutuloy. And dito pala sa Tambike session, matutuloy ang aming interview. Pero Jer, first Akalain mo bike yun. ride game pa din yan Yeah, push yun. Kailangan Oo. lang, uy, magkalapit na tayo. Oo, Magkalapit na magkalapit tayo na ng tayo ng pwesto, ng lugar. although magmo-move out na ako dito sa Manila. Anyway, basta pag-usapan Okay. natin. Uh, Sige. Again, Jer, thank you very much. I look forward to your vlogs and hopefully yung mga listeners din natin na-inspire kayo sa lessons ni Jer Victor from blogging to vlogging to hosting and to more adventures. Jer, again, very thankful ako. Maraming Ah, salamat. So, Jer, ang dami mo nang na-experience, dami mo ng vlogs, tagal mo na basically sa cycling community. Any realization or anything you'd like to say? realizations. Ang dami. Um, realizations. Yun nga, gaya na nabagay ko kanina, na hindi ko nagawa to ng sarili ko. A lot of people helped me. The content creators na nakasama ko, I can't name them all, pero yeah, notably, sina Ali Ahon, psychologist, Nardo Futek, everyone nasa circle namin na hanggang ngayon lumalaki pa rin. Yung mga brands na nag-support sa akin, MOB Philippines primarily. Actually, can trace back my hosting gig or hosting stint from MOB kasi sila yung unang kumuha sa akin. And they trusted me and naniwala sila sa akin. Kaya thank you so much.
And then the other brands as well. My partner brands like RD Cycles, Voodoo, everyone. I can't name you all, pero alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat. Ano pa ba? Ang dami ko realization, sobrang deep na. Baka humaba pa. Humaba pa, Oo, humaba pa. Abangan natin lang yan sa Yeah. first bike ride feature. Yes. Yeah. Another one I would like to add. Sometimes I know our careers are very important, and please hold on to your careers. Keep your day job, lalo na pagpapasok kayo sa pagbablog. Tama yan. Yes, hindi mo kaya, nanghirap bitawan ka agad eh. And pangalawa, if it's a routine, if you want a way out, yeah, like I said, keep your day job, pero do something that's very important afterwards. Sometimes what matters is what you do on the weekends or after your shift. If it's Yeah. your passion, go for it. You can yung day job mo, you can use it as a fuel for your passion. Mm. Para kasi we can never tell eh. It may or may not fail. Pero meron kang fallback, meron kang security blanket. And para sa akin importante 'yon. Ayun. Any more would like to add? Say thanks? Thank you so much to Lester of First Bike Ride and this Naks. podcast. Salamat, Yan. salamat. Well, kami talaga yung gusto magpasalamat sa iyo, Jer, kasi Wow. alam ko pagod ka na at magbabike ka pa papunta sa sa Yeah. South at Mm. in-entertain mo pang aming interview. So, thank you, Jer. Thank you so much, Lester. Until next time. Sure. And to our listeners here, maraming salamat for hanging out with us. Sana ay makatambike ulit namin kayo dito sa Tambike Session. Thank you!